Nandito kami ngayon para makiisa sa mga iba't ibang mamayan ng mundo sa paglaban doon sa imperialistang pandarambong na kung saan siya yung nagdudulot ng matinding krisis doon sa ating kapaligiran, nakita na nga yung climate change. Gayun din, ipatampok naman yung laban natin doon sa Pilipinas, laban doon sa malaki ang pagmimina, yung globalisasyon ng ating mga rekurso na kung saan matinding dinadambong ng mga dayuhang korporasyon, sinisira yung ating kapaligiran, linalabag yung karapatan ng ating mga mamayan. Siyempre, ilantad din yung kasinungalingan ng rehimeng US Aquino na nagsasabing isa daw sa nangunguna doon sa nagnanais na resolbahan ng pagbabago sa klima, yung krisis sa klima. Subalit patuloy naman na nagpapatupad ng mga globalisasyong patakaran, sunod-sunuran doon sa imposisyon ng mga imperialistang bansa tulad ng Estados Unidos. Habang sinasabi niyang babawasan niya ang polusyon at tutulong sa pagresolba sa krisis sa klima, pinayagan niya naman yung pagtatayo ng mahigit na 50 coal power plants sa bansa. Patuloy na binubukas at kinakalbo yung ating kagubatan, dinadambong yung ating mga lupaing mineral sa pamamagitan ng kanyang patakaran na liberalisasyon sa pagmimina. Gayun din yung pagsasapribado ng mga public utilities na makakatulong sana sa atin sa pagbawas ng ating climate o carbon footprint na tinatawag. Halimbawa na lamang yung pagkakaroon sana ng malawak at efficient na mass transport system sa bansa, pero imbis na i-develop to, pahusayin, ay binebenta sa mga pribado at dayuhang korporasyon. So yun din, no? Pinapakita natin yung kasinungalingan ni Aquino at yung kapalpakan at pagkatuta ng kanyang rehimen. Yung mga kasunduang dapat sana nilaman nung climate agreement ay una, yung legally binding agreement na kung saan obligado ang mga kapitalistang bansa, ang mayayamang bansa na bawasan ang kanilang carbon pollution sa mabilis na panahon. Pangalawa, dapat maging responsibilidad ng mga historical polluters at mga big polluters tulad ng Estados Unidos, ng Europa, ng Japan, Russia, China na pangunahing pondo doon sa mga tinatawag nating climate fund para tulungan yung mga maliliit na bansa na makapag-adapt doon sa climate change, makapagsagawa ng mga climate mitigation na efforts nila dahil ang mga maliliit at mahirap na bansa ang siya talagang pangunahing sinasalanta ng impacts at effects ng climate change. Dapat ay magkaroon ng malaya at walang string attached na palitan ng mga teknolohiya at kaalaman sa pagitan ng mga bansa at mga mamayan upang makagawa ng isang ekonomiya na hindi nakakasira o maliit lang yung environmental impacts doon sa ating kapaligiran. At the same time, marirehabilitate siya. No? Ilan lamang yan doon sa mga gusto nating makita sana doon sa climate change, pero nakatali pa rin sa kagustuhan at kontrol ng mga imperialistang bansa yung lumabas doon sa climate agreement. Tulad nung inaasahan natin, tulad din ng pagtingin ng iba't ibang mga aktivistang organisasyon, lalo na yung mga nandito, no? Failure, isang malaking pagkabigo yung Conference of Parties 21. No? Wala talagang mahusay na kasunduan hinggil sa pagresolba sa pagbabago sa klima. Halimbawa na lamang tiyak pa rin, no, ayaw ng mga imperialistang bansa, pangunahin na ng Estados Unidos, ng European Union, Japan, China, na daglian at malakihang ibaba yung kanilang carbon emission. Ayaw nilang baguhin yung sistema ng produksyon
na kung saan ay patuloy na sumisira hindi lamang ng ating kalikasan kundi naglalagay pa sa peligro ng mamamayan at ng buong mundo. Ito pa rin yung kanilang gustong mangyari. Ang kanilang hinahapag at ang makikita rin natin doon sa kasunduan na magre-resolve daw doon sa krisis sa klima ay yung mga tinatawag na market-based solutions. Ibig sabihin, magbababa ng carbon emission ng mga korporasyon, ng mga bansa dahil kikita sila ron. No? May financial aspect yon. Isa na rito yung pagtataguyod ng mga delikado at maduduming mga teknolohiya, yung mga tinatawag nilang clean coal technology, yung nuclear power, yung pagtatayo ng mga forest plantations, pagtatayo ng mga renewable energy technologies daw tulad ng mega hydro dams. Hindi rin tinalakay yung malaking isa sa pangunahing polluter sa buong mundo, yung military-industrial complex. At syempre, pangunahin na uli dyan yung US. Hindi lamang number one polluter yung kanilang mga korporasyon, yung kanilang military institution din. No? Hindi natalakayan at wala sa kasunduan yan. Ganyan, no? Bigo yung kasunduan dito sa COP21. Mas paborable ito doon sa interes ng imperialistang bansa, ng kanilang mga kapitalistang korporasyon at magpapatuloy yung pagkasira ng ating mundo, pagpapatuloy yung pollution ng ating atmosfera. Lalong nakikita ng mga mamamayan ng mundo na hindi dapat magpatuloy yung ganitong kaayusan. Ito ay magdudulot sa kanila at magtutulak pa sa kanila lalong lumaban, no? Lalo pang patibayo yung pagkakaisa nila at isulong yung people's movement, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagtukoy ng pangunahing kalaban at ito yung yung mga imperialista.